Magandang araw mga karawa, ito na po ulit ako ang inyong tagapagsalaysay ngayong araw, ang inyong lingkod si Miss Sandra at sana po samahan ninyo ko mula simula hanggang dulo. Hindi ko na po patatagalin pa, simulan natin ang kwento ng isang inang nangulila sa mga anak, binuo ang isang kasinungalingan, pinalabas na patay ang sinilang ng mga sanggol, ngunit isang tao ang maglalapit sa katotohanan. 5 taon na nakalipas nang maagang kuhanin sa buhay ni Victoria ang kanyang kambal. Isang trahedyang nag-iwan ng permanenteng sugat sa kanyang puso at mawasak sa kanyang buhay. Ngunit tila pinaglaruan siya ng tadhana nang makilala niya si Theodore, isang simpleng lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa at pag-ibig. Mabilis na naging ikot ng mundo. Nagpakasal sila at laking gulat ni Victoria na biglang magpakita sa kanya ang dalawang batang kamukhang kamukha nang nawala niyang mga anak at tinatawag siyang mommy. Subalit sa likod ng perpektong pamilya ay may madilim na lihim. Si Theodore ay hindi isang simpleng tao. Siya si Theodore Winter, isang ruthless billionaire. At ang mas matindi, ang dalawang batang tinuturing niyang liwanag ay may kaugnayan sa pinakamalaking pagtataksil at pagnanakaw na wawasak muli sa kanyang puso. Kakayanin ba ni Victoria na patawarin ang lalaking minahal niya kung ang mismong kasal nila ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? O tuluyan nang magwawakas ang kanilang pag-iibigan sa sandaling lumabas ang buong katotohanan? Malamig ang simoy ng hangin sa maliit na flower shop ni Victoria na matatagpuan sa tahimik na kanto ng Maynila. Hapon na at dahan-dahan ang papalubog ng araw, nagbibigay ng masayang kulay kahel at lilang liwanag sa malalaking salamin ng kanyang tindahan. Inayos ni Victoria ang mga natitirang sunflower sa malaking paso sa gitna ng silid habang dahan-dahang hinahaplos ang malalambot na petals nito. Ang halimuyak ng mga sariwang rosas, lirio at eucalyptus ay pumupuno sa buong kwarto. Mga halimuyak na sa loob ng ilang taon ay naging tanging kanlungan niya mula sa maingay at masakit na mundo. 5 taon na nakalipas mula ng gabing yon, ang madilim na gabing magpakailanmang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. 5 taon na mula na maagang kunin sa kanya ang kanyang kambal na sanggol. Sinilang niya ang mga ito nang maaga sa isang lumang pampublikong ospital sa probinsya, ngunit ayon sa doktor na humawak sa kanya, di nakaligtas ang kanyang mga anak dahil sa malalang komplikasyon sa baga. Ang sakit na yon ay tila isang matalas na kutsilyong paulit-ulit sumasaksak sa kanyang dibdib araw-araw. Walang gabing hindi niya iniyakan ng mga anghel na hindi man lang niya naipagtimpla ng gatas o naisayaw sa kanyang mga bisig. Victoria, isang malambot, ngunit malamig na boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Napalingon siya sa pinto at nakita ang pamilyar na balangkas ng isang lalaki. Nakatayo doon si Theodore, ang lalaking dahan-dahan na pumasok sa kanyang tahimik na buhay. 1 taon na ang nakalilipas. Simple lang ang suot niya ngayong hapon, isang simpleng white t-shirt, maong na pantalon at leather jacket. Ngunit kahit sa pansimpleng kasuotan, may taglay itong kakaibang tindig, tikas at lakas ng dating na mahirap ipagkaila. Si Theodore ang taong dahan-dahang nag-angat sa kanya mula sa pagkakalunod sa matinding kalungkutan at depresyon. Nakaayos na bang lahat? Nakatagilid ng ngiti ni Theodore habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inabot nito ang kanyang bewang at marahang humalik sa kanyang noo. Gabi na, mahal ko. Baka napapagod ka na sa pag-ayos ng mga bulaklak. Medyo lang, umiti si Victoria at sa isang saglit, tila nabawi ang walang katapusang kirot sa kanyang puso dahil sa init ng yakap ng lalaki. Salamat sa pagdaan mo. Kala ko marami ka pang tinatapos na blueprints para sa client mo. Bukas na ang kanilang kasal, isang napakasimpleng sibil na kasal lang sa munisipyo ang pinagkasundoan nilang dalawa. Para kay Victoria, sapat na yon. Wala na siyang ibang pamilya at hindi niya kailangan ng grandiosong pagdiriwang. Ang mahalaga, mahal niya si Theodore at naniniwala siya. Simple rin ang buhay nito bilang isang freelance architect na madalas maglakbay sa iba't ibang lalawigan para sa mga proyekto. Pagsapit ng gabi, sabay silang umuwi sa maliit at payak na apartment ni Victoria. Habang naghahanda si Victoria ng simpleng hapunan sa maliit na kusina, hindi niya napansin ang tahimik na pagsulyap ni Theodore mula sa hapagkainan. Isang sulyap na puno ng matinding pagmamahal, ngunit may halong napakabigat na pag-aalinlangan, takot at pag-aalala.
Nang matapos silang kumain at habang naghuhugas ng pinggan si Victoria, kinuha ni Theodore ang kanyang telepono mula sa bulsa at mabilis na naglakad patungo sa makipot na balkonahe sa labas. Pinaba niya ang boses at dinikit ang telepono sa kanyang tenga. Nakahanda na ba ang buong mansyon sa Forbes Park? Malamig at may otoridad na wika ni Theodore, malayo sa malambot na boses na ginagamit niya kay Victoria. Siguraduhin ninyong walang makakaalam ng pagdating namin bukas pagkatapos ng kasal at ang mga bata siguraduhin ninyong nakahanda ng kwarto nila. Habang nakatitig sa ilaw ng lungsod, nagpakawala ng malalim na hininga si Theodore. Alam niya na ang bukas ay ang simula ng isang bagong kabanata. Ngunit ito rin ang araw na magsisimula ang isang bagyong pupwedeng mawasak sa babaeng pinakamamahal niya. Lalaking lalaki at napakagwapo ni Theodore sa kanyang simpleng charcoal gray na Amerikana habang nakatayo sa harap ng judge sa loob ng maliit at tahimik na silid ng munisipyo. Walang maraming palamuti, walang mga mamahaling palamuti ang paligid. Ilang malalapit na kaibigan lang ni Victoria mula sa flower shop at ang sakrista na naging formal na saksi ang naroon. Ngunit para kay Victoria, ang simpleng kwartong yon ay sapat na upang maging saksi sa panibagong simula ng kanyang buhay. Nang hawakan ni Theodore ang kanyang nangangatog na kamay upang isuot ang isang simpleng gintong singsing sa kanyang daliri, nakatitig to ng diretsyo sa kanyang mga mata. May lalim at matinding emosyon ang mga tingin nito na halos magpalakdaw sa tibok ng kanyang puso. Mula sa araw na to, Victoria, sisiguraduhin ko wala nang luluha sa mga mata mo. Mahinang dumaing ang boses ni Theodore, ngunit puno ng matibay na pangako. Gagawin ko lahat para protektahan ka, alagaan ka at ibigay sa iyo ang kapayapaan na matagal nang inagaw sa buhay mo. Puno ng pag-asa at init ang puso ni Victoria. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa mundo. Matapos ang mabilis at tahimik na seremonya, nagpalitan sila ng simpleng halik at lumabas ng gusali. Inaasahan ni Victoria na sasakay sila sa lumang sedan na karaniwang ginagamit ni Theodore kapag pumupunta to sa kanyang flower shop. Ngunit laking gulat niya nang dumiretso sila sa isang nakaparadang itim na luxury SUV na may itingdim salamin. Isang lalaking nakasuot ng formal na itim na suit at nag-gloves ng puti. Nagbow ito ng mababa sa kanila. Good afternoon, Sir Theodore, Ma'am Victoria. Congratulations po sa inyong kasal. Mabilis binuksan ng lalaki ang pinto ng sasakyan para sa kanila. Napahinto si Victoria sa tabi ng pintuan. Ang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatitig sa asawa. Theodore, kanina tong sasakyan at sino siya? Takang tanong ni Victoria. Habang pabilis ng pabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Akala ko ba magta-taxi lang tayo papunta sa kainan? Bubuntong hininga na malalim si Theodore. Inabot niya ang kamay ni Victoria at dahan-dahan tong inakay papasok sa loob ng sasakyan. Nang maisara ng driver ang pinto at magsimula silang bumiyahe, naging napakatahimik ng loob ng kotse. May bahid ng matinding pag-aalala at kaba ang mga mata ni Theodore habang nakatitig sa kanya. Victoria, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Simula ni Theodore, ang boses ay seryoso at mabigat. May mga bagay ukol sa akin na hindi ko nasasabi sa'yo mula na magkakilala tayo. Napakunot ang noo ni Victoria, unti-unti, nakakaramdam ng malamig na kaba sa kanyang tiyan. Anong pinagsasasabi mo, Theodore? May problema ka ba? Ang buo kong pangalan ay Theodore Winter. Dahan-dahang wika ng lalaki, tinitiyak na ang bawat salita ay malinaw. At hindi ako isang simpleng freelance architect. Napatingin si Victoria sa kanya, pilit inuunawa ang mga salitang binitiwan nito. Winter, tulad ng Winter Enterprises? Ako ang Chief Executive Officer at may-ari ng Winter Enterprises. Pag-amin ni Theodore habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa'yo sa loob ng 1 taon. Nang unang beses kitang makita, ayoko makipagkilala sa'yo bilang isang bilyonaryo. Gusto ko na makilala mo ko bilang ako nang walang halong interes sa yaman, kapangyarihan o impluwensya ko. Ngunit ngayong mag-asawa na tayo, hindi ko na kayang magtago pa sa'yo. Hindi makapaniwala si Victoria, nanlamig ang kanyang mga kamay. Si Theodore Winter ay isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa buong bansa. Isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo na madalas niyang mabasa sa mga pambansang pahayagan.
Ang lalaking kasama niya ngayon hindi ang simpleng tao na akala niya kasama niyang mangangarap sa isang maliit na bahay. Bago pa man siya makapagsalita o mailabas ang labis na pagkagulat, unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Tumigil to sa harap na isang napakalaki at matayog na gintong gate na pinalilibutan ng mataas na pader. Dahan-dahang bumukas ang gate at sa dulo ng mahabang sementadong daanan, bumungad ang isang napakalaking mansyon sa Forbes Park na napaliligiran ng malawak na hardin at matataas na puno. Ito ang bagong mundong pinasok ni Victoria. Isang mundong puno ng yaman ngunit may nakatagong lihim na magpapabagong muli sa kanyang buong pagkatao. Bahagyang nangangatog ang mga tuhod ni Victoria habang naglalakad sa malawak at napakalinis na kwarto ng mansyon ni Theodore. Ang mamahaling kasangkapan, ang naglalakihang mga painting sa dingding at ang makinang na kristal na chandelier sa gitna ng matayog na kisame ay tila isang panaginip. Isang mundong napakalayo sa payak na flower shop at maliit na apartment na kanyang kinagisnan. Tumingin si Victoria kay Theodore na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi. Hindi pa rin lubos na maproseso ng kanyang isip ang simpleng lalaking minahal at pinakasalan niya. Ilang oras pa lang ang nakalipas sa isa palang kilalang bilyonaryo. Victoria? Mahinang tawag ni Theodore habang hinahawakan ang malamig na kamay. Alam ko, nabibigla ka pa sa lahat ng to. Babawi ako sa'yo, ipapaliwanag ko ang lahat. Bago pa man matapos si Theodore ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng formal na salas. Nabasag ang katahimikan ng mansyon sa tunog ng mabilis na mga yapak at maliliit na boses ng mga batang nagtatawanan. "Daddy, nakabalik ka na!" Sigaw ng isang maliit na boses ng batang lalaki. Mabilis napalingon si Victoria sa pinagmulan ng boses. Dalawang bata, isang babae at isang lalaki na tila nasa 5 taong gulang pa lamang, ang mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Theodore. Pareho silang nakasuot ng maayos na pambahay na damit at may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na lumuhod si Theodore upang salubungin at yakapin ang dalawang bata. Kinuha niya ang mga ito sa kanyang mga bisig at iginawad ang isang halik sa mga ulo nito. "I missed you both," malambot na wika ni Theodore bago dahan-dahang tumayo. Inakay niya ang dalawang bata, tumingin kay Victoria na nakatayo pa rin sa gilid, tahimik at nakatitig sa kanila. "Victoria, come here." Nakatagilid ng ngiti ni Theodore, bagaman may kaunting kaba sa kanyang mga mata. "I want you to meet my children. This is Leo and this is Maya." Dahan-dahan lumapit si Victoria upang bumati. Ngunit habang unti-unting nababawasan ang distansya sa pagitan nila, naging malinaw sa kanya ang mukha ng dalawang bata. Biglang huminto ang ikot ng mundo ni Victoria. Ang kanyang puso ay nag-umpisang humampas ng matindi sa kanyang dibdib. Ang mga hugis ng mata ni Leo at Maya, ang hugis ng kanilang bibig, ang bahagyang kulot na buhok ng batang babae at ang maliit na peklat sa likod ng kanang tenga ng batang lalaki. Mga detalyeng nakatatak sa kanyang memorya mula sa mga pambihirang litratong natira sa kanyang pamilya noong sanggol pa siya. Tinitigan siya ng batang babae na si Maya. Nanlaki ang malalaki at malinaw na mata nito. Dahan-dahang binitawan ng kamay ni Theodore at tumakbang patungo kay Victoria. Nag-angat to ng tingin, inabot ang kamay ng dalaga. "Mommy?" Dahan-dahang bulong ni Maya. Ang boses ay puno ng musmos na pananabik. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Victoria nang hindi niya namamalayan. "Ano? Mommy, bumalik ka na po!" Sigaw ni Leo habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya at mahigpit na yumayakap sa binti ni Victoria. "Sabi ni Daddy, darating ka ngayong araw." Napaluhod si Victoria sa sahig habang nakatitig sa dalawang batang nakayakap na sa kanya. Ang init ng kanilang maliliit na katawan at ang pamilyar na pakiramdam na pumuno sa kanyang puso ay nagdulot na matinding pagkabog sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya, 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang inangat ni Victoria ang kanyang tingin kay Theodore. Nakatayo ito sa kanyang harap. Nakatingin sa kanila ng mga bata, ngunit ang mukha nito ay bakas ang matinding pagkakasala, lungkot at pag-aalala. "Theodore," nangangatog na tanong ni Victoria habang umiiyak. "Sinong tunay na ina ng mga batang to? Bakit pakiramdam ko?" Nag-iwas ng tingin sa Theodore at hindi agad nakapagsalita. Doon nakaramdam si Victoria na isang malamig at matinding kaba na nagbadya ng isang malaking bagyo sa kanyang buhay.
Bahagyang nangatog ang mga binti ni Victoria habang nananatiling nakaluhod sa makintab na sahig ng malawak na salas. Ang higpit ng yakap ng dalawang bata sa kanyang leeg at ang paulit-ulit na pagtawag nila ng mommy ay nagdulot ng di may paliwanag na kirot at ligaya sa kanyang dibdib. Dahan-dahan lumapit si Theodore, lumuhod din sa tabi nila. Hinawakan nito ang balikat ng dalawang bata at may pag-iingat na tumingin kay Victoria. Leo, Maya, malambot ngunit seryosong wika ni Theodore sa mga bata. Magpalit muna kayo ng pambahay na damit sa kwarto ninyo kasama si Yaya Nena pakiusap. Mag-uusap lang kami ni Tita Victoria ninyo. Pero daddy, si mommy po siya, giit ni Maya habang nakaturo ang maliit na daliri kay Victoria. Siya po yung nasa picture na pinapakita mo sa amin gabi-gabi? Nalaglag ang puso ni Victoria sa narinig. Tumingin siya kay Theodore, ngunit mabilis na inakay ng matandang kasambahay na si Yaya Nena ang dalawang bata patungo sa ikalawang palapag. Nang makalayo ang mga bata, naghari ang isang napakabigat na katahimikan sa malaking salas. Explain this to me, Theodore. Pabulong ngunit nanginginig ng utos ni Victoria habang tumatayo. Bakit tinawag nila akong mommy at bakit may litrato akong pinapakita mo sa kanila? Tumayo rin si Theodore, ang kanyang mga mata puno na matinding lungkot at guilt na hindi may lahad ng salita. Victoria, nung pumasok ako sa buhay mo, 1 taon nang nakakalipas. Alam ko ang buong kwento ng buhay mo. Nalaman ko na walan ka ng kambal, 5 taon na ang nakalilipas. Ang pabalik-balik kong pagbisita sa flower shop mo, hindi lang yun para makilala ka, kundi para makita kung gaano kakabuting tao. Lumapit si Theodore ng isang hakbang, ngunit bahagyang dumanaw ng kaunti si Victoria. Pumanaw ang biological mother ng mga bata nung isilang sila, pagsisinungaling ni Theodore na may kasamang matinding pakiusap sa kanyang boses. Na makilala kita at makitang kabaitan mo, pinakita ko sa kanila ang litrato mo. Sinabi ko sa kanila darating ang araw magkakaroon sila ng bagong ina, isang inang magmamahal sa kanila ng buong buo, kaya't gano'n na lamang ang pananabik nila sa iyo. Huminga na malalim si Victoria, pilit pinapakalma ang sarili. Ang alam niya 5 taon na ang nakalilipas nang ideklarang patay ang sarili niyang kambal sa pampublikong ospital sa probinsya. Hindi pumapasok sa kanyang isip ng dalawang batang to ang sarili niyang dugo at pawis. Ang pumasok sa kanyang puso ay matinding awa at tikas na pagmamahal para sa dalawang batang nangungulila sa kalinga ng isang ina. Bakit di mo sinabi sa akin bago tayo ikasal na may anak ka? Matabang na tanong ni Victoria. Natakot ako, pag-amin ni Theodore habang nakatitig sa kanya. Natakot ako na baka tanggihan mo ko kapag nalaman mong may dala akong 2 bata. Natakot ako na baka hindi pa handa ang puso mong maging inang muli matapos ang nangyari sa sarili mong mga anak. Napakipkip si Victoria at pabikit ng mariin. Ang sakit ng nakaraan ay muling sumariwa, ngunit tuwing maiisip niya ang malalambot na kamay ni Maya at Leo, tila may mainit na haplos na gumagaling sa kanyang sugat. Dahil patay na ang kanyang sariling kambal. Nakikita niya ang alaala ng mga ito sa 2 bata. Hindi ko sila kayang talikuran, Theodore. Mahinang wika ni Victoria habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Napakasakit ng ginawa mong pagtatago ng katotohanan at ng yaman mo, pero ang mga bata, walang kasalanan sina Leo at Maya, aalagaan ko sila. Tutuparin ko ang pagiging ina sa kanila na hindi ko na isagawa sa sarili kong mga anak. Isang malalim na buntong hininga ng relief ang pinakawala ni Theodore. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang matinding dagok ng konsensya. Niyakap niya na mahigpit si Victoria habang bumubulong ng, "Patawarin mo ko, Victoria. Patawarin mo ko." Hindi alam ni Victoria na habang nakayakap siya sa kanyang bagong asawa, nakatago sa pribadong silid ni Theodore sa mansyon ang isang lumang folder. Isang folder na naglalaman ng tunay na birth certificate ni Leo at Maya na may nakatatak na pangalan ng biological mother, Victoria de la Cruz. Lumipas ang ilang linggo na tila isang panaginip para kay Victoria. Sa bawat araw na lumilipas, lalong napapalapit ang kanyang puso kina Leo at Maya. Tuwing umaga siyang naghahanda ng kanilang pagkain, nagbibihis sa kanila bago pumasok sa preschool at nagbabasa ng mga kwento bago sila matulog sa gabi. Sa kabila ng karangyaang dulot ng pagiging may bahay ng isang bilyonaryong tulad ni Theodore, ang pinakamalaking kayamanan para kay Victoria ay ang marinig ang 2 batang tumatawag sa kanya ng mommy.
Ngunit sa kabila ng maayos na daloy ng buhay, may di maipaliwanag na kaba at bigat sa kanyang dibdib. Si Theodore, bagaman napakalambot at mapagmahal na asawa, ay madalas siyang nahuhuling nakatitig sa kanya ng malalim. Isang sulyap na puno ng matinding pagmamahal, ngunit may kasamang kakaibang lungkot at guilt. Isang gabi matapos makatulog ang kambal, lumabas si Theodore upang dumalo sa isang emergency board meeting sa kumpanya. Naiwan si Victoria sa malawak na mansyon. Habang naglalakad siya sa tahimik na hallway, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng pribadong study room ni Theodore sa dulo ng palapag. Papasok sana siya upang patayin ang ilaw, ngunit may isang matinding pag-uudyok sa kanyang puso na pumasok sa loob. Ang kwartong yon ang tanging lugar sa mansyon na madalas nakatagilid at nakatagong susi. Dahan-dahan, lumapit si Victoria sa malaking narrow desk ng asawa. Sa ilalim ng mesa may isang maliit na drawer na may bahagyang nakakabit na susi. Nang buksan niya ito, nakita niyang isang makapal at lumang kulay brown na folder na may nakatatak na markang confidential. Kumabog ng matindi ang dibdib ni Victoria. Dahan-dahan niyang nilabas sa mga papel mula sa loob ng folder. Ang mga unang pahina ay mga lumang medical record mula sa pampublikong ospital sa probinsya. Ang mismong ospital kung saan siya nanganak, 5 taon na ang nakalilipas. Nangangatal ang mga daliri ni Victoria habang binubuklat ang mga kasunod na dokumento. Nandoon ang opisyal na birth certificate ni Leo at Maya. Mabilis bumaba ang kanyang tingin sa linya sa pangalan ng ina. Nakaprint doon ng malinaw ang pangalang Victoria de la Cruz. Nalaglag ang mga papel sa makintab na sahig. Nanlamig ang buong katawan ni Victoria at tila nawala ng hangin ang kanyang mga baga. Siya ang biological mother ni Leo at Maya. Ang sarili niyang kambal na tinuring niyang patay sa loob ng 5 taon ay buhay. Nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama siya at ang lalaking kasama niya gabi-gabi ay ang taong kumuha sa kanila. Victoria? Napalingon si Victoria sa pinto na may kasamang matinding gulat at galit. Nakatayo roon si Theodore, madilim ang mukha, hingal na hingal at puno ng matinding takot ang mga mata. Sinungaling ka! Sigaw ni Victoria habang mabilis na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Buhay ang mga anak ko. Buhay sina Leo at Maya. Inagaw mo sa akin ang kambal ko? Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Victoria, pakiusap. Makinig ka muna sa akin. Lumapit si Theodore at pilit na hinawakan ang kanyang mga balikat. Ngunit mabilis at marahasyang tinulak ni Victoria habang umiiyak ng walang patid. Paano mangyayaring pakikinggan kita? Nanginginig na galit ni Victoria habang nakaturo sa mga papel sa sahig. Sinabi ng doktor, patay na ang mga anak ko. Paano sila napunta sa'yo? Binili mo ba sila? Inagaw mo ba sila sa akin? Hindi ko inagaw ang mga anak mo, Victoria. Sigaw din ni Theodore habang ang sarili niyang mga mata ay nag-umpisa na ring maglaglaga ng luha. Ipariliwanag kong lahat, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Napaluhod si Theodore sa harap ni Victoria. Ang makapangyarihang bilyonaryo na ngayon lubos na nakayuko at nangangatog ang boses. 5 taon na ang nakalilipas ang ama-amahan mo, ang sarili mong pamilya sa probinsya. Binenta ang mga anak mo sa isang illegal adoption syndicate habang nawawalan ka ng malay sa ospital. Pagtatapat ni Theodore, ang boses ay puno ng pait. Sinabi nila sa iyo na namatay ang kambal para hindi mo na sila hanapin pa. Napatigil si Victoria, pilit na iniunawa ang mga salitang naririnig. Noong panahong yon, kakamatay lang ng misis ko sa aksidente at hindi siya makapanganak. Ang pamilya ko ang nakipag-ugnayan sa agency at binili ang 2 sanggol para sa akin nang di ko nalalaman na galing sila sa masamang paraan. Patuloy ni Theodore habang nakatitig sa umiiyak na asawa. Nalaman ko lang ang buong katotohanan 3 taon nang nakalilipas na mag-imbestiga ako dahil sa matinding konsensya. At nung nahanap kita, nalaman kong nag-iisa ka na lang sa buhay at gabi-gabi mong iniiyakan ang nawala mong mga anak. Kaya pumasok ka sa buhay ko? Galit at basag na tanong ni Victoria. Ginawa mo lahat ng to dahil sa awa, dahil sa konsensya mo? Hindi. Mabilis at matigas na sagot ni Theodore habang hinawakan ng magkabilang kamay ni Victoria kahit pilitong kumakawala. Pumasok ako sa buhay mo para humanap ng paraan na ibalik ang mga anak mo sa'yo nang di ka magkakaroon ng matinding trauma. Ngunit sa bawat araw na nakakasama kita, minahal kita, Victoria. Minahal kita na higit pa sa buhay ko.
Hindi kita paniniwalaan. Isa kang sinungaling? Sigaw ni Victoria bago marahas na kumawala sa hawak ni Theodore at tumakbo palabas ng kwarto at ng mansyon. Naiiwang nawawasak at mag-isa ang milyonaryo sa gitna ng kadiliman. Malamig ang hangin na sumasalubong kay Victoria habang mabilis siyang naglalakad sa madilim at basang kalsada palabas ng eksklusibong subdivision. Umaagos ang walang patid na luha sa kanyang mga pisngi habang ang bawat takbang ay tila may kasamang matinding pait at bigat. Ang mansyon, akala niya ay simbolo ng panibagong pag-asa at pag-ibig, ay naging isang napakalaking kulungan lamang ng mga kasinungalingan. Bumalik siya sa kanyang maliit at lumang apartment sa Maynila. Sa gitna ng makipot na kwarto, napaluhod siya sa sahig habang nakatitig sa mga lumang larawan ng kanyang sarili nang nagdadalang tao pa siya. Ang sakit ng katotohanan ay tila kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak na inakala niyang patay na ay buhay na buhay, ngunit ang lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong pangarap ang siya ring pader na humahad lang sa kanya upang maging tunay na ina ng mga ito. Sa sumunod na mga araw, naging tahimik ngunit napakabigat ng buhay ni Victoria. Bumalik siya sa pag-aayos ng mga bulaklak sa kanyang maliit na flower shop. Subalit wala na ang dating ngiti sa kanyang mga labi. Araw-araw kapag sumasapit ang hapon, napapansin ng kanyang mga kapitbahay ang isang itim na luxury SUV na nakaparada sa di kalayuan, si Theodore. Nananatili ang bilyonaryo sa loob ng sasakyan o kaya nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa flower shop mula sa malayo. Kahit bumuhos ang malakas na ulan o maging napakainit ng araw, hindi umaalis si Theodore. Di siya lumalapit upang makipagtalo o pilitin si Victoria. Naroon siya upang siguraduhing ligtas ang babaeng minamahal niya. Habang bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod, pagpayat at kawalan ng tulog. Ngunit mas matindi ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga Winter. Walang tigil sa pag-iyak sina Leo at Maya. Hinahanap ng dalawang bata ang kanilang mommy. Ayaw nilang kumain at ayaw rin nilang pumasok sa paaralan. Isang maulang hapon, habang nag-aayos ng mga rosas si Victoria, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang umiiyak at nanginginig na boses ni Yaya Nena. Ma'am Victoria, pakiusap po. Pumunta po kayo dito sa mansyon? Pagmamakaawa ng matandang kasambahay habang maririnig sa background ang palahaw ng dalawang bata. Mataas po ang lagnat ni Maya at Leo. 3 araw na silang halos ayaw kumain. Sige po ang tawag sa pangalan ninyo, hindi po namin alam ang gagawin. Tila huminto ang tibok ng puso ni Victoria. Ang galit at pait na nararamdaman niya para kay Theodore ay mabilis na pawi ng likas na instinct ng isang ina. Wala siyang inisip na iba kundi kalagayan ni Leo at Maya. Mabilis siyang pumarada ng taxi at nagmamadaling nagpahatid sa Forbes Park. Nang makarating siya sa mansyon, mabilis siyang tumakbo pa itaas patungo sa silid ng mga bata. Nang buksan niya ang pinto, napatigil siya sa kanyang nakita. Nakatayo sa tabi ng malaking kama si Theodore. Nakalukot ang mga tenga at mukhang pagod na pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at halatang hindi rin to kumakain o natutulog sa nakalipas na mga araw. Pilit niyang pinaiinom ng gamot ang dalawang bata habang may basang bimpo sa kanyang kamay. Nang makita ng kambal ang nakatayo sa pinto, tila nakakita sila ng anghel. "Mommy!" Sabay na sigaw ni Leo at Maya. Kahit mahina at may mataas na lagnat, mabilis bumangon ang dalawang bata mula sa kama at patakbong yumakap sa binti ni Victoria. Napaluhod si Victoria, mahigpit silang niyakap habang umaagos ang kanyang mga luha. "Mommy, don't leave us again, please." Pagmamakaawa ni Maya habang nakasiksik ang mukha sa leeg ni Victoria. "Magpapakabait na po kami ni Leo. Don't go away." "Hindi naaalis si Mommy. Hindi naaalis si Mommy." Paulit-ulit na bulong ni Victoria habang hinahalikan ng mga mainit na noo ng kanyang mga anak. Sa kabilang dulo ng kwarto, tahimik na nakatayo si Theodore. Nakatitig siya sa tatlo habang unti-unti pumapatak ang sarili niyang mga luha. Alam niya, kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan at kasinungalingan, di kailanman magsisinungaling ang pagmamahal ng isang tunay na ina sa kanyang mga anak.
Lumipas ang 3 araw na hindi umalis si Victoria sa tabi ng kambal. Siya ang masipag na nagpapalit ng basang bimpo sa kanilang mga noo, nagpakain ng mainit na sopas at nagpainom ng gamot hanggang sa tuluyang bumaba ang lagnat ni Leo at Maya. Sa mga oras na yon, mas lalo naging malinaw kay Victoria kung gaano kalalim ang koneksyon niya sa dalawang bata. Mga batang nagmula sa sarili niyang sinapupunan at muling ibinalik sa kanya ng tadhana. Sa mga araw na yon, tahimik lang si Theodore sa paligid. Hindi siya nang himasok at hindi rin siya nagpumilit na lumapit kay Victoria. Nanatili siya sa malayo, naghahanda ng pagkain para sa kanila. Nag-aayos ng mga kailangan sa bahay at tahimik na nagbabantay tuwing gabi habang nakatitig sa mag-iina na tulog sa malaking kama. Isang hapon habang masayang naglalaro sina Leo at Maya sa hardin kasama si Yaya Nena, bumaba si Victoria sa study room. Nakakita siya ng isang puting envelope na nakapatong sa malaking mesa ni Theodore. Dahil nakabukas ang ibabaw nito, dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel sa loob. Ito ay mga legal na dokumento mula sa abogado ni Theodore. Isang porma na deed of donation at custody transfer contract. Nakasaad doon na inililipat ni Theodore sa pangalan ni Victoria ang buong pangangalaga at sole legal custody ni Leo at Maya, kasamang isang malaking halaga ng ari-arian para sa kinabukasan ng mga bata. May nakasulat din sa ibaba na pahintulot na pwedeng umalis si Victoria kasama ng kambal anumang oras na gusto niya. Nangangatal ang mga daliri ni Victoria habang binabasa ang mga triplets. Doon niya na-realize na handang itapon ni Theodore ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang karapatan at ang sarili niyang kaligayahan para lamang maikumpuni ang sakit na naidulot ng nakaraan at may balik sa kanya ang kanyang mga anak. Inihanda ko yan nung gabing bumalik ka rito. Isang mahinang boses ang nanggaling sa pinto. Napalingon si Victoria at nakita si Theodore na nakasandal sa pinto, mukhang pagod at may matinding lungkot sa mga mata. Di ko na uulitin ang kasalanan ko, Victoria, mahinang sabi ni Theodore habang dahan-dahang lumalapit. Patawarin mo ako sa kasinungalingan ko. Pumirma ka na dyan, ibibigay ko sa iyong lahat. Ang mga bata, ang ari-arian at ang kalayaan mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mo kaming iwan o kung ayaw mo na akong makita kailanman. Tumingin si Victoria sa mata ng asawa. Wala ron ang angas na isang makapangyarihang bilyonaryo. Ang nakikita lamang niya ay lalaking tapat na nagmamahal sa kanya. Ang lalaking sumalo sa kanya nang walang-wala siya at ang lalaking nagpalaki sa kanyang mga anak nang may matinding pagmamahal at pag-aaruga sa loob ng 5 taon. Bakit mo ginagawa lahat ng to, Theodore? Nanginginig na tanong ni Victoria. Dahil nung nalaman ko ang katotohanan ukol sa ama-amahan mo at sa ospital, halos mawasak na ng puso ko. Patuloy ni Theodore habang ang sarili niyang boses nanginginig sa emosyon. Gusto kitang tulungan, ngunit natakot akong mawasa ka kapag nalaman mo kaagad ang katotohanan. Minahal kita higit pa sa sarili ko, Victoria, at handa akong mawala lahat sa akin, wag lang ang kaligayahan mo at ng mga bata. Inabot ni Victoria ang mga legal na papel, dahan-dahan tong pinunit sa harap ni Theodore. Nanlaki ang mga mata ni Theodore sa pagkagulat. Victoria, anong... Nagalit ako dahil sa kasinungalingan mo, Theodore? Dahan-dahan lumapit si Victoria, hinawakan nangangatog na kamay ng asawa. Pero sa loob ng 3 araw ng pagninilay-nilay ko, na-realize ko ang lahat. Ikaw ang nag-alaga sa mga anak ko nang wala ako. Binigyan mo sila ng magandang buhay, ng tahanan at ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Umaagos ang luha sa mga mata ni Victoria, ngunit sa pagkakataong to, ito ay luha ng pagpapatawad at pag-asa. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang mga anak ko, at alam kong di rin nila kayang mabuhay nang wala ang daddy nila. At higit sa lahat, hindi ko na rin kayang mabuhay nang wala ka, Theodore. Di makapaniwala si Theodore sa kanyang narinig. Niyakap niyang napakahigpit si Victoria habang umiiyak sa balikat nito. Pinubuhos ang lahat ng takot at pait na dinala niya sa loob na napakahabang panahon. Sa wakas, ang dilim na nakaraan, tuluyan ang napawi ng liwanag ng pagpapatawad. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling nagdaos ng kasal sa na Victoria at Theodore. Sa pagkakataong to, wala ng mga lihim, wala ng kasinungalingan at wala ng mga balakid na nagtatago sa dilim.
Isang maayos at napakagandang wedding ceremony sa tabi ng dagat sa Bataan ang idinaos. Isang pangarap na kasal na dinaluhan ng kanilang mga tunay na kaibigan, ng mga katrabaho sa kumpanya at ng mga taong naging saksi sa kanilang matinding pagsubok. Malamig ang simoy ng hangin mula sa karagatan. Masaya ang kulay ng langit habang papalubog ang araw ng liwanag nito. Nakatayo si Victoria sa dalampasigan habang nakasuot ng isang simpleng puting damit pangkasal na gawa sa malambot na lace. Ang kanyang mukha ay bakas ng walang kapantay na kaligayahan at kapayapaan. Sa magkabilang tabi niya nakahawak ang dalawang pinakamahalagang biyaya sa kanyang buhay. Inakay niya sina Leo at Maya na parehong nakasuot na magagandang formal na damit pambata. Masayang nagtatakbo at tumatawang dalawang bata sa pino at puting buhangin. Malayang naglalaro sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. "Mommy, look! Deep seashell?" Sigaw ni Maya habang masayang pinapakita ang isang maliit na sigay na nakuha nito sa tabi ng alon. "It's so pretty, Mama!" Ngumiti si Victoria at lumuhod upang halikan ang pisngi ng anak. "Santabi mo muna yan para hindi mawala, okay?" Dahan-dahan, lumapit si Theodore sa kanila mula sa likod. Nakasuot ito ng light linen suit na napakabagay sa kanyang matipuno at gwapong tindig. Wala na sa kanyang mga mata ang matinding bigat, guilt at takot na dating lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang palaging nakakita na ngayon ni Victoria ay ang init ng pagmamahal at ang kapanatagan ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan. Inabot ni Theodore ang bewang ni Victoria. Marahan siyang niyakap mula sa likod. Sinandal ni Victoria ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa habang pinakikinggan ang pantay at payapang tibok ng puso nito. "Masaya ka ba, Mrs. Winter?" Pabulong at malambing na tanong ni Theodore sa kanyang tenga habang nakatitig sila sa makinang na tubig ng dagat. Bahagyang napatingala si Victoria at tinitigan ang mukha ng asawa. "Sobra, Theodore. Dati, nung pumanaw ang akala kong mga anak ko, akala ko nagwakas na rin ang mundo ko. Akala ko nakatadhana na akong mabuhay na nag-iisa at may sugat sa puso. Pero binigay mo muli sa akin ang lahat. Binigay mo sa akin ang pamilyang matagal ko nang pinangarap. Patawarin mo kung muli sa mahabang daang tinahak natin bago natin narating ito," sagot ni Theodore habang hinaplos ang pisngi ni Victoria. "Nangako ko sa iyo nung unang beses tayong ikasal na sisiguraduhin kong wala nang luluha sa mga mata mo. Gagawin ko lahat para sa iyo at sa mga anak natin hanggang sa huling sandali ng buhay ko." "Kayo ang buhay ko, Theodore," malambot na wika ni Victoria habang hinahawakan ang kamay ng asawa na nakapatong sa kanyang bewang. "Kayo ni Leo at Maya." Dahan-dahang inangat ni Theodore ang baba ni Victoria at ginawa ng isang matamis, matagal at puno na matinding pag-ibig na halik sa kanyang mga labi. Sa background, maririnig ang tuwang-tuwang hiyawan at tawanan ni Leo at Maya habang naghahabulan sa tabi ng mumunting alon ng dagat. Habang hinahagka ng araw ang karagatan at habang sumasayaw ang hangin sa kanyang paligid, nalaman ni Victoria sa kaibuturan ng kanyang puso na sa wakas, matapos sa napakaraming dusa, pait at lihim, na halos mawasak sa kanila, natagpuan na nila ang kanilang tunay na ligaya, ang walang katapusang pagpapatawad at ang kanilang permanenteng tahanan. Pagkalipas ng 3 taon, napakasariwa ng simoy ng hangin sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Winter. Ang dating malamig at tahimik na bahay sa Forbes Park na puno na ngayon ng kulay, buhay at walang katapusang tawanan ng mga bata. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na greenhouse kung saan nakatanim ang iba't ibang klase ng mga sunflower, rosas at orchids, ang sariling kanlungan ni Victoria na tinayo ni Theodore para sa kanya. 8 taong gulang na ngayon sina Leo at Maya. Sa damuhan, masayang nagtatakbo ang dalawa habang hinahabol ng isang maliit na golden retriever puppy na regalo sa kanila noong nakaraang kaarawan nila. Nakatayo si Victoria sa may veranda, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. May bahagyang kalakihan ng kanyang tiyan, 4 na buwan siyang nagdadalang tao sa kanilang ikatlong anak ni Theodore. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang kambal na ngayon ay masusustansya, matatalino at lubos na masaya sa kanilang buhay. "Gabi na, bakit nakatayo ka pa dyan?" Naramdaman ni Victoria ang mainit na bisig na yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Inihilig ni Theodore ang kanyang baba sa balikat ng asawa, marahang hinaplos ang umbok sa tiyan nito.
Pinagmamasdan ko lang ang mga bata. Malambing na sagot ni Victoria habang sinasaayos ang sarili sa yakap ng asawa. Minsan di pa rin ako makapaniwala. Akala ko noon ang kwento ng buhay ko magtatapos sa dilim at pagdadalamhati. Pero tingnan mo tayo ngayon. Iniharap siya ni Theodore sa kanya at tinitigan ang kanyang mga mata na may kasamang walang katapusang pagmamahal. Ikaw ang nagbigay kulay sa buhay ko, Victoria, bulong ni Theodore bago ginawa ng isang halik sa kanyang noo. Ang nakaraan man natin ay puno ng sugat at lihim. Ang kasalukuyan at bukas natin ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Mommy, Daddy, look! Sigaw ni Maya habang patakbong lumalapit sa kanila. Hawak ang isang ginuhit na larawan sa papel. Mabilis ding sumunod si Leo. Pinakita ng dalawa ang drawing. 4 na taong nakahawak sa kamay sa ilalim ng isang malaking sunflower at may maliit na baby sa tiyan na drawing na ina. Family picture po natin? Masayang sabi ni Leo. Kami po ni Maya ang nag-color niyan. Lumahod si Theodore at pinalibutan ng yakap ang dalawang bata kasama si Victoria. Sa gitna ng init ng kanilang pamilya, napatingala si Victoria sa kalangitan na puno ng mga bituin. Nalaman niya ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakabase sa kawalan ng pagkakamali, kung hindi sa kakayahang magpatawad, maghilom at bumuo ng panibagong simula mula sa mga nawasak na pangarap. At sa piling ni Theodore at ng kanilang mga anak, alam niyang nakatagpo siya ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magwawakas. Sa bawat kwento ng ating buhay, may mga kabanatang puno ng dilim, luha at mga katanungang tila walang kasagutan. Tulad ng pinagdaanan ni Victoria, may mga pagkakataong ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating magtatanggol sa atin, at ang pinakamalaking pagsubok ay pumapasok sa anyo ng isang lihim. Ngunit ipinaaalala sa atin ang kwentong ito na ang tadhana ay may sariling paraan ng paghahabi ng ating kapalaran. Ang mga bagay na inakala nating tuluyan ng nawala ay kayang ibalik sa atin sa tamang panahon, sa mas magandang anyo at sa mas ligtas na mga bisig. Ang tunay na pag-ibig at pagiging magulang ay hindi nasusukat sa perpektong nakaraan o sa kawalan ng pagkakamali. Ito ay nasusukat sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan, sa kababaan ng loob na humingi ng tawad at sa dakilang kapangyarihan ng pusong magpatawad. Si Theodore nagkamali sa paraan ng kanyang pagtatago, ngunit ang kanyang tapat na pagsisisi at pagmamahal ang naging tulay upang mabuong mali ang isang nawasak na tahanan. Para sa iyo na nagbabasa nito, gaano man kabigat ang bagyong kinakaharap mo ngayon, manalig ka na ang bawat pait ay may katapat na matamis na bukas. Tulad ng mga sunflower na laging humaharap sa araw matapos ang mahabang gabi, makakatagpo ka rin ng sarili mong liwanag, paghilom at permanenteng tahanan.